The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tulad po na sinabi ko kaninang introduction, ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Barnabas, apostol ng Panginoon. Siya po ay kasama ni Pablo sa kanyang unang paglalakbay, sa unang bahagi ng pagpapalaganap ni San Pablo ng mabuting balita, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa iba't ibang klase ng tao. At hindi po naging madali iyon. Para din po yung nagsimula kayong mag-introduce ng isang item sa market na hindi naman nakasanayan ng iba. Nakainin, nainumin, di ba? Hindi po madali iyon. Kaya nga, ang isa sa mga tawag kay San Barnabas, hindi siya tinawag na Barney, di ba? Hindi siya tinawag na Barnabas, o ano pa man, Barbas, hindi yun ang kanyang alias eh. Ang alias ni San Barnabas ay Son of Encouragement. Di ba? Ang ganda ng alias niya. Pag nakikita siya ng mga alagad ng Panginoon nung araw, ang sabi, nandiyan na si Barnabas, the Son of Encouragement. Di ba? Parang ang sarap kaya ng feeling na gano'n na pag nakikita ka ng ibang tao, hindi lang nila naaalala yung pangalan mo, kung hindi naaalala nila kung ano yung mga ginawa mo. The Son of Encouragement. Ang anak ng nakakapagpagaan ng loob. Nakaka-inspire ng kalooban. And my dear brothers and sisters, what makes Saint Barnabas to be called such thing as a son of encouragement? Siguro pag nakikita nila si San Barnabas, lalo na ng mga taong nakakakilala sa kanya, one good thing about him is that the way he lives the gospel of Jesus. You know, when you see a person who has integrity, di ba? Kung ano yung sinasabi, yun din yung ginagawa. At yung laman ng ginagawa niya, base dun sinasabi niya. Sino nga naman ang hindi magtitiwala sa ganon? Tama ba? Kung nagbebenta kayo ng produkto, kung ano yun nandun sa likod, sa nutrition facts niyan, yung sinasabi niyong benepisyo niyan, nakikita talaga na epekto doon sa taong bumibili. Sino nga naman ang hindi mai-encourage? Sino nga naman ang hindi mahihikayat? Di ba? Na bumili o mag-entertain ng produktong yan. And that is how Saint Barnabas lived the gospel. Hindi lang niya alam yung commandments ni Jesus, hindi lang niya alam yung gospel o kwento ni Jesus, pero yung very own life ni Barnabas, makikita mo na talagang si Kristo kumikilos sa buhay niya. At yun din yung encouragement sa atin, my dear brothers and sisters. Tulad ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, at sa ating ebanghelyo, pinaalala rin sa atin ng Panginoon, na yung 10 Commandments na narinig nyo mula kay Moises, yung mga sinabi ng propeta sa Old Testament, na kung may mga Bible po kayo, kung may mga Bible kayo sa bahay, subukan yung tingnan at basahin. Para hindi puro fake news yung naririnig natin,
Subukan niyo lang naman. 1 page a day. Makikita niyo po ron yung mga sinasabi ng mga propeta na hindi naman nila nakita si Jesus. Mga sinabi ni Moises at ng mga sumunod kay Moises na hindi naman physically nakita si Jesus. Pero anong sabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo? Naparito ako hindi upang i-abolish ko yung batas. Naparito ako upang ipakita ko sa inyo paano gagawin yung batas, paano i-implement yung batas, paano isasabuhay yung batas. At ano ba yung batas ng Panginoon na yan? Ang batas ng pag-ibig. Maipapakita natin na mahal natin ang Diyos if we really keep His commandments. No? Kasi sabi din ng Panginoon sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sabi niya, hindi naman lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, 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 praise the Lord, praise the Lord, bless ako Lord, bless ako Lord. Hindi naman lahat yan ay sumusunod. Hindi naman lahat ng deboto sumusunod sa akin eh. Pag sila na lang, wala nakakakita, lumalabas yung tunay na ugali. O, diba? Kaya sinabi ng Panginoon, those who keep my commandments, no matter what, no matter how hard it is, yun lang talaga yung mga taong sumusunod sa akin. Pag nakahawak na ng sasakyan yan, pag nakapurchase na ng motor yan, nakapurchase na ng 4 wheels yan, nag-iiba na ang ugali. Nakalimutan na yung respect your neighbor. Diba? Wala naman nakatingin eh. Ba't ko i-respeto yan? Wala naman nakatingin. Wala naman dashcam yan. Ba't ko i-respeto yan? Wala naman nakakakita. Wala naman CCTV dito. Bakit ako magpapakabait? Bakit ako magpapakatino? Ako naman ang gumagawa ng report eh. Bakit ako magpapakatino? Pero pagdating ng ganito, ganyan, pagdating ng linggo, praise the Lord, hallelujah. The Lord says, I came here to fulfill the law, to show to you how are we going to deal with the commandments of the Lord. It's not about knowledge. Yeah, knowledge is important, but it's not about knowledge. Marami sa inyo, siguro nakita na may yung mga alagad ng ibang sekta. Di ba? Kabisado nila talaga ang Bible from period to period, from cover to cover. But even the Lord tells us, it's not about knowing. It's about living. It's about living the Spirit, the gospel. It's about living the gospel. It's not simply about knowing. My dear brothers and sisters, tulad ng alias ni San Barnabas, may this gospel inspire us and encourages us not only to know the commandments, but to live